inyong version at babasahin ko po dito sa ating version pagkatapos po ninyo. Sige po, awit chapter 15, verse 1 and 2. Pakibasa po mula ngayon. Okay. Verse 1 and 2 lamang po. Pero, okay na po ba? Tapos na? Verse 1? Okay. And 1 and 2. Okay. Yung basahin ko muna po para maiksi lang. Yung verse 1 na lang muna ang babasahin ko. Kasi importante ito tulad ng sinasabi ko kanina na napakarami ho nating prayers. Pero mostly ay hindi po natutugon ng Diyos. Ano po kaya ang dahilan? Okay, sabi niya dito sa version, sabi po, Panginoon, sinong maaring mananahan sa iyong sangtuaryo? Sino ang maaring tumira sa banal mong burol? Makikita po natin yung versikulong ito ay isang katanungan, sino po ba ang qualified para doon sa, alam mo natin yung dyan sa inyo ay Zion o sanctuaryo. Ito yung lugar na kung saan naroon ang Diyos sa Old Testament, nakalagay dati sa altar o doon sa mga lugar na kung saan piling bahagi na kung saan doon mo matatagpuan ng Diyos. No? Sino kaya ito ang qualified? Sino kaya ang qualified na manatiling kasama ng Diyos? At sino ang qualified sa marami ng mga bagay? Sino ba ang qualified na tumanggap ng mga prayers natin mula sa Diyos? Alam mo ninyo, sabi nga natin na madalas na bilang Kristiyano, bilang born again Christian, dapat ho ma-distinguish ho natin kung bakit tayo naririto. Dahil lahat naman po tayo ay nag-claim na Kristiyano, kahit ako noon ay hindi pa na-born again Christian, bilang Catholic Christian, lahat po tayo is Kristiyano. Kaya lang, ngayon ko po nakita na kung gaano po kalayo yung kalagayan nating isang Kristiyano para maging qualified doon sa sanctuaryo ng Diyos. Una ho, ipakita ko sa inyo yung posisyon natin sa Diyos. Huwag niyo itong kalimutan dahil kung wala ho tayo sa posisyon, hindi ho tayo qualified sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan natin alam natin kung bakit tayo nasa posisyon na tama doon sa harapan ng Diyos. Doon po sa Efeso, bago po pala basahin, tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat sa oras na ito. Mabuti kang Diyos. Banal kang Diyos. Makapangyarihan kang Diyos. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na dapat namin bigyan ng karangalan at kaluwalhatian. Ikaw, Panginoong Jesus, ang tunay at buhay na Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya sa iyo, kami ay may kaligtasan, kami ay nakatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya, ikaw ang dapat na itaas namin sa aming buhay sapagkat ikaw ang Diyos, tunay at buhay na Diyos na dapat mabigyan ng karangalan. Amen. Doon po sa Efeso, pakinggan nyo itong mabuti at isang napakahalagang bagay na huwag po nating kalimutan habang tayo ay mga Kristiyano. Ano ba yung tamang posisyon natin sa harapan ng Diyos? Dati, basta tayo mananampalataya, solved na. Pero hindi po sapat na tayo po lamang ay mananampalataya sa Diyos sapagkat ang Biblia ay nagsasabi, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa harapan ng Diyos. Sabi nga po natin, Amen. Amen. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan nating malaman ito. Ano po ba yung posisyon natin sa harapan ng Diyos sa ngayon, pagkatapos mo pong manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Tingnan po ninyo unang-una, sabi po rito, sa chapter 2 ng Efeso, pakinggan niyo pong mabuti at basahin po ng mas mabagal at mas malinaw.
Itatanong ko po uli, yung sound po ba ay okay sa inyong pandinig? Okay, kasi importante po ito, no? Minsan, napapansin ko, at totoo naman po talaga ito eh. Pag ikaw ay pumasok sa isang church na distorted yung sound, nakikinig ka, ang paglabas mo, wala ka naiintindihan. Amen? Kaya nga, di ba, pagka yung may mga announcement, wanted model. Ano ba ang qualification ng model? Ano, te? 5'5". Tama yung isa sa bahagi yung qualification na yun. Pero mayroong number 1, pleasing to the eye. Personality niya is pleasing ang personality niya. Pag halimbawa wanted singer, ano ang kailangan? Okay, di ba? Kailangan pleasing to the ears. Okay lang, maganda ang paninig mo. Dahil pag hindi, pag nagsalita ako rito, tanong mo si Ikso, no? Oo nga. Ano nga ba? Kasi hindi mo naiintindihan. Pero kaya nga tinatanong ko mabuti, dapat maayos yung sound. Kasi minsan hindi po kami po na tagapagsalita ay hindi po tinatawag ng eloquent speaker. Pag sinabi yung eloquent speaker, narinig mo pa na yung boses, mapapalingon ka kung sino. Dahil sa ganda ng tunog ng kanyang pagsasalita. Ay ako. Lapit na ako. Kaya kailangan ko kung pag-aralang mabuti, ano. Kasi importante yun sa atin yun. Kaya pag model, pleasing to the eye, kailangan. At lahat naman dito, hindi naman artista, no. Kaya lang mga mukhang artista rin. Pumapalakpak yung mga tayo nila. Hindi naman yung kung minsan napapansin ko sa sarili ko eh. Hindi naman ako artista. Yung mga ilalindigan ko na lang na mukhang artista. Okay. Sige. Ito yung posisyon natin sa harapan ng Diyos. Pagkatapos mong manampalataya, pagkatapos mong tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay, huwag mong kalimutan ito. Sabi niya rito, tayo, mga dating patay, Ephesians chapter 2 verse 1, basahin ko na lamang siya, malinaw naman ho, hindi na kailangan i-explain mabuti, kundi malinaw po ang bawat versikulo na nakasulat dito. Kayo'y mga dating patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sa kalagayang iyon ay namuhay kayo ayon sa pamamaraan ng sanlibutan ito at ng tagapamahala ng kaharian ng papawirin, ang Espiritong gumagawa ngayon sa mga suwaid. Dati namuhay din tayong tulad nila. Binibigyan natin ng kasiyahan ang masamang hilig ng ating likas na pagkatao at sinusunod ang mga nasa at iniisip nito. Ayon sa likas nating kalagayan, marapat nating danasin ang puot ng Diyos tulad ng iba. Subalit dahil sa dakilang pag-ibig sa atin at masaganang habag ng Diyos, binuhay tayong kasama ni Kristo, bagaman tayo'y mga patay dahil sa pagsuhan. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tayo po before, nung hindi natin tinatanggap ang Panginoong Kristo na tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay qualified na maparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Pero nang tinanggap na ho natin ang Panginoong Kristo, iniwan ho natin yung dati. Yung dating Kuya Jess na namumuhay sa sanlibutan at hindi karapat-dapat sa Diyos. Tayo po ngayon ay nasa harapan ng Diyos at nilinis na ng Panginoong Kristo sa pamagitan ng ginawa niya sa krus para sa atin. Pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At ito yung posisyon mo ngayon. Verse 6. Binuhay tayo ng Diyos na kalakip ni Kristo
at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Saan daw po tayo ngayon nakaupo? Kasama ng Diyos sa sangkalangitan. Biro niyo ho yung posisyon na yan na kinalagyan natin ngayon bilang mga anak ng Diyos. Hindi lamang tayo mga ligtas, pinatawad sa ating mga kasalanan. Hindi lamang tayo binigyan ng isang bagong buhay at kaligtasan doon sa kapahamakan, at hindi lamang tayo mga anak ng Diyos, kundi bilang mga anak ng Diyos, kasama tayong nakaupo ni Kristo doon sa sangkalangitan. Pwede niyo po bang baguhin ang salitang ito? Hindi na, kasi nakasulat na. Bilang mananampalataya ngayon, sabi ng verse 6, Ephesians chapter 2 verse 6, binuhay tayo ng Diyos. Pag sinabing binuhay, kasi dati po tayong patay dahil sa kasalanan, sabi mo ng Biblia. Kayo ay patay dahil sa inyong mga kasalanan. Pero nang tayo po ay naisilang na muli sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo, tayo po ngayon ay may bagong buhay na nagmumula sa Diyos. At ang buhay na ito, sabi po rito, nataglay natin ngayon, ay pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. No? Kaya nga siguro napakasirap isipin. Kung hindi natin gaanong maunawaan sa ating isipan, ipanalangin natin sa Diyos na ito pala ang aking posisyon sa ngayon. Bagamat nakikita ko ang aking physical body dito sa lupa, ayon sa salita ng Diyos na hindi ko na kayang baguhin pa. Dahil ito'y nakasulat na, ikaw at ako, tayong lahat na tumanggap sa Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay kasama ngayong nakaupo ni Kristo sa sangkalangitan. Sabihin nga po natin uling, Amen. Amen. Mahalaga po ito. Bagamat hindi mo siya nararamdaman, ito yung nakasulat. Amen po ba? Amen. Bagamat hindi mo siya nararamdaman, hindi mo naman nakikita ng iyong sarili, pero ito mo na ang nakasulat. Dahil may ganito kang posisyon sa harapan ng Diyos, kailangan ang tamang pamumuhay natin dito sa lupa. Kung ikaw ay nakaupo, kung ako ay nakaupo ngayon sa sangkalangitan, at tayo ngayon physically ay naririto sa lupa, dapat maging tama yung posisyon at pamumuhay natin dito sa lupa. Hindi ka pwedeng kasama ng Diyos sa sangkalangitan tapos iba yung paraan ng pamumuhay mo dito sa lupa. Kaya ito yung walk in this world. After na nakita po natin na tayo ay kasama ng Diyos sa sangkalangitan na nakaupo, dapat makikita natin kung ano ang tamang pamumuhay natin dito sa lupa habang spiritually nakaupo tayo doon sa sangkalangitan. Ano ang paraan ng pamumuhay natin dito sa lupa na kailangan po nating ipaglabang mabuti. Sabi po doon sa Ephesians chapter 5, pakinggan niyo po itong mabuti. Kung ano yung requirements bilang mga nakaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan, ano po yung pamumuhay natin dito sa lupa. Ito po yung pinaglalaban nating mabuti. Dahil hindi po lahat, pwede po natin i-claim lahat na tayong Kristiyano, pero sabi ng Biblia, may panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit hindi nakikita ang kapangyarihan nito. Maaaring nakikita ko kayo, ako nakikita ako pumapasok sa church ito. May dala-dala pang malaking Biblia. Naka-long sleeve. Tapos makikita mo na, hallelujah. Minsan,